buhay sa mundo, di alam patutunguhan sa buhay na ito. Magulong pamumuhay ang nakasanayan ko, para bang magandang umagay di nasisikat sa'yo. Ngunit nang si Jesus ay makilala, ang buhay ko'y may patutunguhan na. Hiwaga ng pag-ibig niya'y aking nadama, kasalanan ko'y napatawad na, bunga ng pag-ibig niya. Hindi ko maintindihan pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ko ngayon umawit sa'yo. Jesus, kay buti mo sa tulad ko. Kasalanan ko'y napatawad na, bunga ng pag-ibig niya. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At maraming salamat sa pagkakataon na binigay sa atin ng mahal na Panginoon na tayo pong muli ay magkasama-sama sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. Amen. At maraming salamat sa ating mga giliw na tagapakinig at sumusubaybay po sa programa ng New Life United Pentecostal Church. So pinapaabot po natin ang pagbati sa lahat ng mga kapatiran at umaasa po tayo ng Panginoon ay patuloy pong mag-iingat sa bawat isa sa atin. Yeah. Praise the Lord. So maraming salamat po at sa mga kaibigan nating nakikinig at sumusubaybay, magandang gabi po sa inyo. Praise God. At Sister Irene Raceles, nagpa-check attendance na po, ano? Praise the Lord. Si Manuel Olabi, estudyante ko po ito sa Bible School, ano? Good evening sa inyo dyan at pagpalain tayo ng ating Panginoon. So, ngayong hapon, magpapasimula tayo sa gawain ng Panginoon. At bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon sapagkat nakakalungkot mga
balita mga kapatid na yung ating community quarantine ay na-extend, pero ganun pa man ay ipagkatiwala natin lahat ito sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen. So tayo po ay dumulog sa Panginoon muna mga kapatid sa pamagitan po ng pananalangin sa ating Panginoon. Praise God. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa hapong ito na kami po ay nagkaroon muli ng pagkakataon upang makapag-aral ng iyong mga salita. Kasama po ang aming mga kaibigan, mga kababayan na nakikinig po at sumusubaybay sa programang ito, maging ang iba pang mga pastor na kasama po namin, na bagamat kami po ay nasa ganitong sitwasyon, ang iyong mga salita ay patuloy pong mahayag, Panginoon. Kaya humihingi kami ng kaalaman at karunungan, patnubay mo, Panginoon, bigyan kami, O Diyos, ng kaunawaan sa iyo pong mga banal na salita upang maipahayag at maipaliwanag namin ang iyong mga salita. Purihin ka, dakilang Diyos, marami pong salamat. Niling namin ang kapayapaan, patuloy mong ipagkaloob sa lahat ng mga nakikinig, at ganun din po, Panginoon, ang kagalakan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, dakilang Ama, marami pong salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. So purihin po ang ating Panginoong Diyos at maraming salamat sa ating Panginoon. Praise God. Ayan. Okay, so batiin muna natin yung ilang mga nakikinig ngayon, ano? Okay. Yes, Sister Irene Rasiles sa Davao, si Brother Iman, ano, sa Tondo. Nandun po sila sa Tondo ngayon, sa may Cavite Street. Praise God. Good evening po, Pastor Rani. God bless po. Glacy Latayan, Pastor, pakilagay sa FB ko, I'm watching from Winnipeg, Canada. Yan. So, si Glacy Latayan, ano? Praise God. Jen Estera Hanyulan. Yan. Magandang gabi po, Pastor Rani, watching from Dammam, Saudi Arabia. So, meron po tayong mga listener ngayon, ano? Kasama po natin. Ingatan po kayo dyan sa inyong mga lugar na kung saan po ay kayo ay nandyan. At patuloy tayong mag-pray sa Panginoon na tayo po ay ingatan ng Panginoon. And of course, ngayong mga panahon, mga kapatid, ay patuloy tayong mag-pray na si Lord po ang siyang mag-provide sa atin ng mga pangangailangan, lalo't higit na na-extend. Mga 2 weeks yata yung naging extension ng ating community quarantine, ano? So medyo mabigat-bigat na laban, lalo sa mga kumikita lang po ng arawan, ano? So, pero wag po tayong mag-alala, si Lord ang bahala, ano? Magpo-provide siya at siya po ang kikilos sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Miss Pa Galed. Si Miss Pa. Ito, si Mary Ann ba to? Sa Palawan. Yan. Paki-acknowledge, ano? Miss Pa. Si Mary Ann Manal siguro ito, yung estudyante ko rin sa Bible School na nandyan sa Palawan. Si Brother Carlo Tristan Bongo, nakikinig din po sa atin. At Sister Edita Donggaran, ano, sa New Zealand. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programa natin. Amen. At salamat na ang kabutihan ng Diyos ay patuloy pong sumasagana sa atin. So tayo po ay darako sa pag-aaral sa salita ng Diyos. At kahapon, mga kapatid, ay natalakay natin yung tanong ng isang listener natin na yung tungkol po sa para maligtas daw ay manampalataya lang, tapos hindi na kailangan ng bautismo.
At nagkaroon nga po tayo ng tinatawag na challenge. So, uso ngayon ng challenge, mga challenge. Wag lang yung mga, wag lang tayong mapasok ng mga may nabasa ako pala, sa parang abiso ng PNP, na yung mga challenge na yan, ingat-ingat lang po sa pagbibigay ng mga personal na information. Baka po kasi may mga hacker na ginagamit nila yan para makakuha ng information sa inyo or sa atin. Yeah. Praise God. So, hindi mo na masama yung mga challenge, pero yung mga personal at mga masilang informasyon, ingat po, baka may mga tama yung advice ng PNP. Kahapon, hindi ko pa nababasa yung ganoong nagkaroon din ako parang natokso rin na tokso bang tawag doon, na-encourage din na magbigay ng challenge. Yung minilagay nating challenge doon ay ilang memory verse na ba o bagong memory verse ang na-memorize mo simula nung mag-lockdown, no? Kasi napakahalaga nun na yung mga memory verse, patuloy po nating ma-enhance, enhancing our memory verse. Okay. So, international tayo ngayon, daming nakikinig sa atin sa ibang bansa, Ayan. Ayan, Sister Jen Estera Hanyulan sa Saudi Arabia, sa Dammam, Saudi Arabia. Sister Glo, sa Riyadh, Saudi Arabia. At kanina, sino yon? Si Glacy Latayan. Sister Glacy ba ito? So, from Winnipeg, Canada. Yeah. Alright. Mayroon sa New Zealand, Sister Edith or Edita Donggaran. Okay. So, kahapon po ay tinalakay natin yung topic na yon at napatunayan po natin, mga kapatid, na ipaliwanag natin na kailangan po ang water baptism para sa salvation. Hindi lang yung manampalataya ka. At dinefine din natin kung ano yung pananampalatayang nagliligtas. Amen. And at the same time, kahapon ay nagtalakay po tayo ng ilang mga aralin tungkol sa pagka-Diyos. Ngayon, ipagpapatuloy naman natin yung pag-aaral tungkol sa salvation. Ganun po ang gagawin natin. 2 araw sa salvation, 2 araw sa Godhead, and then pati Christian living. So, kaya abangan natin araw-araw iba pong topic ang pag-uusapan natin. Alright. So, ngayon pong hapon, ngayong gabi, ang pag-aralan natin ay may kaugnayan sa salvation, mga kapatid. I-review lang natin ng konti yung mga una na nating napag-aralan. Napag-aralan po natin ang New Testament plan of salvation. At sa New Testament plan of salvation, andyan po sa Luke chapter 24, verse 47 hanggang 49, na sabi ni Kristo, ipapangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi, pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, at yan po ay magpapasimula sa Jerusalem. At sabi ni Kristo, magpunta muna kayo doon sa bayan at ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. So, yun po ay pinaliwanag natin na yun nga pong pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, nagpasimula po yan doon sa Jerusalem. At yan po ay ipinangaral ni Apostol Pedro, eksaktong-eksakto, mga kapatid, kung ano yung plano na sinabi ng Panginoon, yung New Testament plan of salvation, yun din po ang pinaral ni Peter, ni Peter. Nandyan po yung repentance, nandyan po yung tinatawag na water baptism in Jesus' name, and at the same time, mga kapatid, nandyan po yung tinatawag na Holy Spirit baptism. So kaya eksaktong-eksakto kung ano yung pinangaral
doon sa plan of salvation, yun po yung ipinangaral ni Peter. Kaya nakaraan, tinalakay natin yung man's response in God's saving work. Totoo po yun, kailangan natin ang pananampalataya. Yan ang unang hakbang na kailangan natin. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at dinefine natin yung totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya po, ito po ay may pagtalima o pagsunod sa salita at ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. At paano po nasusunod o nagagawa yung ipinag-uutos ng Diyos? Paano tayo nagre-respond sa Diyos? Number 1 po ay repentance. Second step ng salvation is repentance. Ito yung first faith response natin. First step to our faith response to God's saving grace. Repentance, natalakay na po natin yan. And then yung water baptism. At kahapon nga po ay napag-aralan natin yung gaano kahalaga yung water baptism sa salvation. And of course, pinaliwanag natin na ang tamang bautismo po, yan po ay dapat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, mayroon po akong ilang research, mga kapatid, na ipinapakita ko ngayon sa inyo. Yan. Praise God. Na ilang mga karagdagang patunay ayon sa kasaysayan or mula sa kasaysayan, nagpapahayag na ang bautismo po ay ginagawa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, So hindi lamang po mula sa Biblia, maging ang history ay nagko-confirm or nagpapahayag na ang water baptism po ay dapat ginagawa sa pangalan ng Panginoon. So basahin natin yung ilang mga historical facts tungkol sa water baptism in Jesus' name. Number 1 po ay sa Scott Herzog Religious Encyclopedia, Volume 1, page 435. Ito po ay isinalin na natin sa Tagalog. Ang sabi po dyan, ang tanging nalalaman lang ng bagong tipan ay ang bautismong sa pangalan ni Jesus. Hastings Encyclopedia of Religion, Volume 2, pages 377 to 378. Ang Kristiyanong pagbabautismo ay isinasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang sa pangalan ni Jesus. Ang paggamit ng Trinitaryong formula o yung Trinitarian formula ay hindi iminumungkahi sa naunang kasaysayan ng Iglesia. So, ang early church history po ay hindi po nagsasuggest ng water baptism in the name of o using the name Father, Son, Holy Spirit. Kundi ang sinasabi po ay sa pangalan ni Jesus. Sa page 380, sinasabi po dyan sa Hastings Encyclopedia of Religion, page 380, ang bautismo ay laging sa pangalan ni Jesus hanggang sa panahon ni Justin Martyr nang ang makatatlong formula sa pagbabautismo ay pinasimulang gamitin. So, ito raw pong water baptism ay laging sa pangalan ni Jesus hanggang sa dumating po itong si Justin Martyr. Sino po itong si Justin Martyr? Isa po siya sa nag-introduce ng Doctrine of the Trinity. Tingnan natin ang sinasabi pa. Britannica Encyclopedia, 11th edition, volume 3, pages 365 to 366, ang formula ng pagbabautismo sa tubig ay pinalitan mula sa pangalang Jesus tungo sa mga salitang Ama, Anak at Espiritu Santo ng simbahang Katoliko noong ikalawang siglo. So ito po palang water baptism in Jesus' name, pinalitan po pala ito ng Catholic Church. Kailan yan? Noong 2nd century.
Yan, noong ikalawang siglo, no? Catholic Encyclopedia Volume 2 page 263. Dito po ay inamin ng mga Katoliko na ang formula ng bautismo ay pinalitan ng kanilang simbahan. So, meron pong ebidensya sa Catholic Encyclopedia Volume 2 page 263, na inamin po talaga ng mga Katoliko na ang formula ng bautismo ay pinalitan ng kanilang simbahan. So, kailan ito napalitan? Noong ikalawang siglo. From in Jesus' name to the words Father, Son, Holy Spirit. Okay, Britannica Encyclopedia 25th edition volume 3 page 82. Kahit saan man sa mga sinaunang pinagkukunan or oldest sources, ang mga ito'y nagpapahayag na ang bautismo ay ginagawa sa pangalan ni Hesukristo. Yan. Ano pa po? Kani Encyclopedia of Religion page 53. Ang unang iglesia ay laging nagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa pagsulong ng doktrinang Trinidad. Pagkaraan nito'y nangabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hastings Dictionary of the Bible, page 88. Kinakailangan lang tanggapin na ang makatatlong pangalan sa Mateo 28:19 ay lumilitaw na hindi ginamit ng unang iglesia, kundi ang kanilang ginamit ay sa pangalan ni Hesukristo, sa pangalan ni Jesus, Hesukristo o Panginoong Hesus. Yan, mayroon pa pong karagdagan dyan sa Hastings Dictionary of the Bible, 13th edition, volume 1, page 241. So yan po, hindi lang ang Biblia po, hindi lang yung Bible ang nagpapahayag na ang water baptism ay ginagawa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Binabanggit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dami nung talatang pinakita ko sa inyo mga nakaraan, nandyan yung sa Acts chapter 2 verses 37 to 38, nandyan yung Acts chapter 8, verse 12 hanggang 16, nandyan yung Acts chapter 10 verse 44 to 48, nandyan yung Acts chapter 19 verses 1 to 7, nandyan yung Romans chapter 6 verse 3 to 4, nandyan yung 1 Corinthians 6:9 to 11, nandyan yung Galatians 3:25 to 27, nandyan yung Efeso 3:17, nandyan yung Colossians 3:12 to 3:12 to 3:11 to 12, So ang daming mga talata. Pero maliban sa mga talata na yan na nakasulat sa Biblia na nagpapahayag na ang water baptism ay ginagawa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pinakita ko po sa inyo, binasa natin yung mga sinasabi ng mga ng kasaysayan tungkol sa bautismo, originally ginagawa po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, kailan lang po lumitaw yung tinatawag na Trinitarian formula, yung Father, Son, Holy Spirit, binabanggit, 2nd century lang po yan. Pinalitan po, ang nagpalit ay Roman Catholic. So, pagkalipas po niyan, yan, puro na po Father, Son, Holy Spirit ang makikita natin na ginagawa ng mga tao. Amen. Siguro pagka minsan itinuro ko po dito ang history of the Christian Church, lalo na po yung mula sa panahon ng mga apostol and then yung post-apostolic age, So pagkatapos ng mga apostol at sa sunod na mga panahon pa, ano ang nangyari? Bakit mula sa pagiging apostolic believers napunta po sa maling aral, na natabunan o kumbaga sa ay mas lumaganap yung ganoong katuruan,
So, pero bigyan ko po kayo ng idea, no? Bigyan ko lang kayo ng idea. Kaya lumaganap yung ganyang katuruan, hindi dahil sa yan talagang itinuturo ng Biblia, kundi yan po ay lumaganap dahil sa tinatawag na mga pagsasabatas ng katuruan, o yung tinatawag na pag-establish ng mga state religion, na kapag ikaw ay hindi sumang-ayon doon sa religion, buti na lang po sa Pilipinas, hindi nagtagumpa yung tinatawag na pagsasabatas na ang religion sa Pilipinas ay Catholic. Meron pong isang tao na pumirma doon, nagkaroon ng kumbaga nagkaroon ng tie kung pabor ba o hindi pabor sa na ang Catholic ang siyang magiging state religion ng Pilipinas. Meron pong isang taong nag-break ng tie, kaya hindi po natuloy yung pagiging state religion ng Catholic sa ating bansang Pilipinas. Kung hindi po sana siguro, baka wala tayong ganito, walang mga pag-aaral na katulad po nito. Pero salamat at ang Diyos po ang nag-i-intervene. So ngayon pong hapon, ang pag-aaralan natin ay ito pala, mayroon pang 2 talata akong nakita sa Bible, mga kapatid, na nagbibigay ng karagdagang puntos kung bakit napakahalagang banggitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa isang taong binabautismuhan sa tubig. So binabanggit po dapat ang pangalan ng Panginoon, Acts 15:17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Chapter 2 verse 7, hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? So mayroon pong marangal na pangalan na itinatawag sa mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. At hindi lang sa mga hintil, sa lahat ng mga taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa bautismo. Ano po yung marangal na pangalan? Yung pangalang itinatawag sa atin, kumbaga ikinakabit sa atin. Ito po ang pangalan. Ang pangalan po na yan ay Kristiyano. Acts 11:26, yung mga tagasunod ni Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Bakit Kristiyano? Sapagkat bautismado tayo sa pangalan ni Jesucristo. Ang mapapansin po ninyo, yung salitang Christian, nandyan po yung Christ, Christian. Kaya, kapag hindi ka binautismuhan sa pangalan ni Kristo, anong tawag sa iyo, di ba? Pag binautismuhan ka sa pangalan ni Kristo, ang tawag sa iyo ay Christian. Yan. So, paano tayo naging Christian? Sa pamamagitan ng bautismo. Ibinihis natin si Kristo. Galatians 3:27, ang lahat na sa inyo binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So kaya ang tawag sa atin ay Christian. O paano, pastor, pag hindi binautismo, pag hindi ibinautismo sa atin, hindi binanggit ang pangalan ni Kristo, ay ang matitira sa iyo yung 3 litra, I-A-N. Ano yan, pastor? Sabi ng mga preacher, I-A-N means I am nothing. Without Christ, I am nothing. Okay rin, nasa Bible naman po yan, sa John chapter 15, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So kaya nga, sa baptism, tinatanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. So siguro po, malinaw na sa atin yan. Maliban kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan. At sa tulong at biyaya ng Diyos ay handa po tayong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Amen. So purihin po ang ating Panginoong Diyos. Praise God. So ipagpapatuloy po natin, doon na tayo sa sa pangatlo, sa pangatlong response natin sa pamamagitan ng pananampalataya, Yung first response natin ay, by faith, tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan. Pangalawa, by faith, nagpapabaptize tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And by faith, ito yung pangatlo. By faith, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu ng ating Panginoon. Praise God.
Okay. Alright. So, tingnan natin kung ano po itong ating tatalakayin ngayon. Ito po yung tinatawag nating Holy Spirit Baptism. Yeah. Holy Spirit Baptism or the Baptism of the Holy Ghost. Yan. So yan po yung ating tatalakayin ngayong hapon, mga kapatid. Ano? The Baptism of the Holy Ghost or Holy Spirit Baptism. Tingnan natin ang talata na sinasabi ng Mark chapter 1 verse 8 pati ng Matthew chapter 3 verse 11. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi ni John the Baptist, binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Matthew chapter 3 verse 11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. So ang baptism po ni John the Baptist is baptism of repentance. Ito yung tinanong sa atin nakaraan na ano raw bang formula ang ginamit ni John sa pagbabautismo. Wala pong pangalang binabanggit, kundi sila po ay inilulubog sa tubig, binabautismuhan, tanda ng kanilang pagsisisi. So, Matthew 3:11, sabi ni John the Baptist, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So sino raw po ang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo? Siya. Sino yung siya? Si Jesus Christ. Kaya yan palang talata na yan na makapag-iisip ka na. Bakit nga ba pagka ikaw ay babautismuhan ka sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Ang nagbabautismo po sa Espiritu Santo, si Jesus Christ. Okay? So maliwanag po yan. So yan po yung katotohanan na mayroon pong tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Matthew chapter 11, 3 verse 11, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So ang topic natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Holy Spirit Baptism. Now, tingnan po natin kung ano ang ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo. Ang bautismo po sa Espiritu Santo ay tumutukoy sa pagtanggap ng kaloob o regalong Espiritu ng Diyos na kumakatawan sa tubig na buhay na aagos mula sa loob ng tao. Yan. Ang Holy Spirit Baptism po, ito po ay isang karanasan sa Diyos. Karanasan na tatanggapin mo yung regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Espiritu Santo na kumakatawan po, nagre-represent sa tinatawag na tubig na buhay. Na ano raw po ang mangyayari? Aagos mula sa loob ng tao. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Holy Spirit bilang isang tubig na buhay, kumakatawan sa tubig na buhay. Rivers of living water. John chapter 7 verse 37, nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, tingnan po ninyo kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Verse 39, ngunit ito'y sinasalita niya. Alin yung ito'y? Yung ilog ng tubig na buhay. Anong sabi dyan? Ngunit ito, ang tubig ng ilog na buhay, ay sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kaya,
Kapag ikaw po ay nakaranas ng Holy Spirit baptism, makakaranas ka ng tinatawag na kaginhawahan, kagalakan, kapayapaan. Amen. Yan. So yan po, kaya karamihan po, halos lahat ng tumanggap ng Holy Spirit, iisa po ang kanilang patotoo. Para silang uminom ng napakasarap na tubig, para silang, kumbaga sa ay punong-puno ng kaligayahan. Yan. Ayan po yung mga patotoo ng mga taong tumanggap ng Holy Spirit. Ano po ang Holy Spirit? Ito po ay pagtanggap ng regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Ito po yung Holy Spirit na kumakatawan sa ilog ng tubig na buhay. Yeah. Siguro po, naiintindihan natin yung ibig sabihin ng ilog ng tubig na buhay. Yeah. Praise God. So yan po ang Holy Spirit baptism. Now, tingnan pa natin mga kapatid kung ano ang sinasabi sa atin. Pangalawa po, ang Holy Spirit baptism, ito po yung ipinangako ng Diyos na pagpapala ni Abraham sa mga hintil na tatanggapin ng bawat sasampalataya kay Kristo. Basahin natin ang Galatia 3:13 hanggang 14. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. So naalala po ninyo na ituro ko po nakaraan sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos itong si Abraham at pinapaalis doon sa lugar na kanyang kinalalagyan or tinitirahan sa Ur of Chaldees. At ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, at binanggit po doon yung mga pangako ng Diyos. At isa sa pangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang pagsunod, ang pangako ng Diyos, pagpapalain sa iyo, and thee shall all the nations of the earth be blessed. Sa pamamagitan mo, sa iyo pagpapalain lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. At ito po ay sinasabi ng Biblia, Galatia 3:16, tungkol kay Jesus Christ, yung binhi ni Abraham. Kaya kung papaano pong pagpapalain ang lahat ng tao, pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham, ito po ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ang sabi po ng binasa natin sa Galatia 3:13 hanggang 14, yun pong pagpapala ni Abraham, matatanggap ito ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. At ano yung pagpapala na yun? Yun po ay ang pangako ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kapag ka tinanggap mo ang Holy Spirit, mga kapatid, tinanggap mo yung pangako ni Abraham. The blessings, yung pagpapala ni Abraham na sinabi ng Diyos, in thee shall all the nations of the earth be blessed. Yan. Pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga bansa sa buong lupa. Kailan yun magaganap? Kapag tayo po ay nakatanggap ng Holy Spirit. So maliwanag po yan, At yan po ay matatanggap hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, tingnan natin, kasi nabanggit doon yung pagpapala ng Diyos kay Abraham sa mga hintil, basahin ulit natin. Verse 14, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu Santo. So sino itong mga hintil na ito na tatanggap ng pagpapala ni Abraham sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo, tatanggap po ng Espiritu Santo? Sino itong mga hintil na ito? Tingnan po natin kung ano ang
ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hintil. No? Tingnan natin sa Efeso 2:11 hanggang 12. Ito po ang hintil, mga kapatid. Ano? Sino itong mga hintil na ito? Ephesians chapter 2 verse 11 to 12. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon, nung panahon na kayo ay mga hintil pa, no? Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, na mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako. So hindi tayo kasali sa tipan ng pangako. Ano pa? Walang pag-asa. Ano pa? Walang Diyos sa sanglibutan. So yan po ang ibig sabihin ng hintil. Pag hintil ka, ibig sabihin, hiwalay ka kay Kristo. Hindi ka kabilang sa lahi ni Abraham. Hindi ka kasali doon sa mayroong covenant ng pagtutuli o yung tinatawag nating circumcision. Kaya yung kalagayan ng isang hintil, ano yan? Hiwalay kay Kristo. Hindi kabilang sa bansa ng Israel. Taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Ano pa? Ang masaklap, walang pag-asa. Ano pa? Walang Diyos. O yun po ang kalagayan ng hintil. Pero ang good news, mga kaibigan at mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo po ay napabilang sa lahi ni Abraham. Tayo po ay napabilang sa pinangakuan ng Diyos. Amen? Okay, basahin natin. Galatia 3:26 hanggang 28, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kita mo? Dati wala kang pag-asa, dati wala kang Diyos, pero ngayon anong sabi? Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So kaya pala natin tinatanggap ang Holy Spirit dahil nakarugtong na po tayo. Ano? Napabilang na tayo sa lahi ni Abraham. At yung pangako ng Diyos kay Abraham na sa iyo pagpapalain ang lahat ng tao sa buong mundo, no? Ang lahat ng tao sa lahat ng bansa, iyan po ay nagaganap kapag tayo ay tumanggap kay Kristo saan? Sa bautismo sa tubig at sa bautismo sa Espiritu Santo. Ito yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala sa mga hintil. So ulitin natin, ano po ang bautismo sa tubig? Ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang bautismo sa Espiritu Santo po, ito'y regalo ng Diyos, regalong Espiritu ng Diyos na kumakatawan sa tubig na buhay. Pangalawa, ito yung pangakong pagpapala ni Abraham sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. So kaya kapag tinanggap mo ang Holy Spirit, nabaptize ka sa Holy Spirit, tinanggap mo yung tubig na buhay. Ano pa? Tinanggap mo yung pagpapala ng Diyos kay Abraham na kay Kristo Jesus. Amen? So yan po ang ibig sabihin ng Holy Spirit baptism. Tingnan muna natin yung ating mga listener ngayon. Praise God. At alamin natin kung sino-sino ito. At ayan. Tingnan mo nga, praise the Lord. Laging nandito si Wawa. Mahina tayo pagdating sa mga ganito, sa social media, sa Facebook. But anyway, mga kapatid, salamat. Meron tayong kasama dito yung aking pamangkin, si Joshua. Siya po yung, alright, so basahin natin. Yes, ang nauna po sa atin, Sister Irene. Pangalawa po, si Brother Eman Olabi. Sister Glacy Latayan po from Winnipeg. Sister Irene from Davao. Brother Eman sa
Tondo sa may Cavite Street, Tondo. Sister Glacy sa Winnipeg, Canada. Sister Jen Estera Hanyulan. Parang ano to nung estudyante ko. Meron akong estudyante si Brother Hanyulan. Sa Dammam, Saudi Arabia. Miss pa Galed. Baka si Mary Ann ito. Mary Ann, tingnan natin kung nag-response ka doon sa tanong natin. Ikaw ba ito? Si Carlo Tristan Bongo. Ayan, dyan po sa Naga City. Sister Edith Dunggaran. Nanonood po sa atin from New Zealand. Sister Ann, dyan po sa may Dait, Camarines Norte. Kasama po yung family nila, no? Si Brother Lito, Sister Cora Talay, si Sister Ann, si Brother Paul, yung dalawang anak, si Pauline, saka si Paul Alexis, sino pa? Si Brother Eric, Sister Kate, at yung mga anak po nila, no? Nanonood po at nakikinig sa atin. Renzi Flores, God bless po, Pastor. Amen. JP Tatel, God bless po, Pastor Rani. Irene Rasiles, may comment po ang kakilala ko sa unang topic niyo po. Ang Acts 2:38 daw po ay turo ni Peter. Ang kay Kristo daw po ay Mateo 28:29. Okay, 19, Ay paliwanag ulit natin, Yung turo po ni Peter, turo po ng Diyos yun. Dumaan lang kay Peter. Kasi pagka sinabi natin na yung turo ni Peter, iba sa turo ni Kristo, ay ano pang silbi mag-aral tayo ng Biblia? Halimbawa, may sulat si Peter, mayroong 1 Peter, 2 Peter, no? Yun ba hindi turo ng Diyos yun? Si Pedro mismo nagsabi, 1 Peter 1:20-21, na yung mga propeta nagsalita, no, hindi galing sa kanilang sarili. Sila'y mga naudyukan ng Espiritu ng Diyos. At sa 2 Peter chapter 3, verse 1 and 2, yung mga sinabi raw po ng Panginoong Jesucristo, ito'y sinabi niya sa pamamagitan ng mga apostol. Huwag nating pag-awayin si Kristo at yung apostol. ang hirap nun, ito po, si Kristo, inutusan niya yung mga apostol para ituro yung kanyang mga salita. Ngayon, bakit sasabihin natin na turo ni Kristo, iba doon sa turo ni Peter? Nako, yung mga nagturo sa inyo, balikan niyo po yung inyong yung pag-aaral na ginawa ninyo, yung tinatawag nating inspiration of the Bible. Ang Bible po, it was inspired by God. Diyos po ang nagbigay ng inspirasyon dyan. Kaya yan nasulat. No? Hindi sa sarili nilang pananalita. Yes, nagsalita sila, pero yung salita nila galing sa Diyos. In fact, mga kapatid, si Peter nung nangaral, puspos ng Holy Spirit. So kaya yung mga nagsasabi na si Pedro ang sinusunod niya si Pedro, hindi si Kristo. Paano niyo nasabing si Pedro ang sinusunod namin? Sinusunod namin si Kristo. Kaya lang yung salita ni Kristo dumaan kay Pedro. Yan po ang malinaw diyan. Ibig sabihin hindi kayo naniniwala kay Pedro. Samantalang si Pedro po yung spokesperson ng mga apostol. Siya po yung mangangaral ng mga apostol. O kaya, yung nag-comment, Sister Irene, pakisabi sa kanya, kung yung turo ni Kristo, Matthew 28:19, yun ang dapat nating i-practice na gawin, banggitin, Father, Son, Holy Spirit. Sige nga, pakitaan nyo ako ng talata na yung early church nagbaptize gamit ang salitang Father, Son, Holy Spirit. Yan. So pag nakapakita kayo ng kahit isang talata, wag yung Matthew 28:19 kasi yung Matthew 28:19 utos yan. Ang itinatanong ko yung talata kung papaano ginanap yung utos ni Kristo. Kahit isang talata lang. Kahit isang talata lang, maniniwala ako sa inyo at lahat ng itinuro ko dito, lahat ng tinuro ko dito, sasabihin ko nagkamali ako pag nakapakita kayo ng kahit isang talata na yung early church nagbaptize gamit yung mga salitang Father, Son, Holy Spirit.
Kasi ang lahat ng mga apostol, lahat ng yung early church, lahat po sila sa dami ng talata pinakita ko. Oh. Lahat sila nagbaptize gamit ang salitang in the name of Jesus Christ or Jesus Christ. Bakit? Sapagkat yan po ang tamang pagsunod or pagganap sa utos ng ating Panginoong Kristo. So hindi po, mali po yung pagkakaunawa ninyo, ano? Kung sino man yung nag-comment na yan, mali po, ano? Sasabihin ninyo, ang Acts 2:38 daw po ay turo ni Pedro. Ang kay Kristo daw po ay Matthew 28:19. Ganito po yon. Yung Matthew 28:19, utos ni Kristo sa mga alagad. Yung Acts 2:38, yan ang kauna-unahang pagganap ng mga apostol sa utos ni Pedro, ni Kristo. No? Yan ang una, kauna-unahan. Basahin nyo ang Biblia nyo, magbasa ho kayo ng Biblia. No? No? Kawawa ho kayo pagka hindi kayo na-baptize in Jesus' name. Sinasabi ko po sa inyo, pag hindi kayo na-baptize in Jesus' name, pagsisisihan nyo yan sa huling araw. Bakit? Pagdating doon, hindi nyo na maibabalik ang panahon na sana na-baptize pala ako in Jesus' name. Kaya dito po sa programang ito, mga kapatid at mga kaibigan, talagang tahasan ko pong itinuturo, dapat lahat tayo mabaptize in Jesus' name. Diyan po mayroong kaligtasan. Diyan po mayroong tinatawag na buhay na walang hanggan sa baptism in Jesus' name. Yan po. Kaya kung hindi ka pa nabaptize, yung kung sino ka mang nag-comment doon sa unang topic ko, no, baptism in Jesus' name, ito po, 101% sasabihin ko sa iyo, pag hindi ka na-baptize in Jesus' name, magsisisi ka, huli na. Yeah. Dahil mali po yung aral na natanggap mo. Yeah. Hindi po ako galit, ano? Huwag kayong ma-offend sa akin. Kaya ako ganun magsalita para medyo madiin at medyo mag-isip-isip po kayo. Oh, magbasa ho kayo ng Biblia, no? Oh, kung nakaraan, ano, kahapon ang challenge natin, isang kabang bigas. Kasi merong mga nagtuturo, sabi nung nagtanong, turo ng Baptist, yung baptism, hindi na kailangan sa kaligtasan. So yung challenge natin kahapon, isang kabang bigas ibibigay natin sa makapagpapakita ng talata na ang baptism sa tubig hindi na kailangan sa kaligtasan. Ang water baptism hindi kailangan sa kaligtasan. Ito pa, pangalawa, gawin ko ng 2 kaban. 2 kabang bigas sa makapagpapakita ng talata na ang early church nagbaptize gamit ang salitang Father, Son, Holy Spirit. 2 kabang bigas yan. Payag kawa, asan si Wawa? Sino naman ngayon ang mga kapatirang tatanggap ng hamon? Mag-i-sponsor, 2 kabang bigas na, 2 kabang bigas sa sino mang makapagpapakita ng talata na yung early church naka-record, mayroong maipapakitang talata sa Biblia, sila po nagbaptize gamit ang mga salitang Father, Son, Holy Spirit. Isang talata lang. 2 kabang bigas. Okay ba kayo sa mga listener natin? Ayan. Okay, thank you, Sister Irene. So, meron tayong, kasi nauuso ang challenge ngayon. Ito yung challenge ko, 2 kabang bigas sa makapagpapakita ng talata na ang mga alagad o kaya ang early church ay nagbaptize gamit ang mga salitang Father, Son, Holy Spirit. Yeah. Kasi ang nabasa ko sa Bible, mula nung iutos ni Kristo yung Great Commission, lahat sila nagbaptize in Jesus' name. Ang dami kong talatang pinakita. Ito, isang talata lang po. Kung nagbaptize ang mga alagad o kaya ang early church ng gamit ang kataga or salitang Father, Son, Holy Spirit, 2 kabang bigas. Siguro sobra na yan sa inyo hanggang matapos yung lockdown. Hindi, pasensya na po kayo, hindi po ako nagyayabang, hindi po ako namimersonal, para lang lumabas yung katotohanan. Kung talagang totoo yung sinasabi ninyo na dapat ang baptism, Father, Son, Holy Spirit ang ginagamit, sige, magpakita po kayo ng talata. May 2 kabang bigas kayo sa akin.
Oh, meron pa naman ako yung pinsang ko dyan, nagpaani. Tapos sa akin pinagkatiwala yung palay niya. Oh, ang dami, 200 kabang bigas yun, ay 200 palay yun. Ipapagiling ko yun. Libre ko na sa inyo. Makapagpakita lang kayo ng talata na ang mga apostol, ang mga alagad, ang early church nagbaptize gamit ang Father, Son, Holy Spirit. Kaya doon sa mga nagbabaptize gamit ang Father, Son, Holy Spirit, please lang magbasa kayo ng Biblia. No? Hindi lang dahil doon sa kasi nandiyan kayo sa fellowship na ganyan kung magbaptize. Yung para sa personal nyo lang din na kaligtasan, tingnan nyo na lang din. Kung tama ba yung baptismo natin? Parang ganun, itanong nyo sarili nyo. Tama ba yung bautismo ninyo? Gumagamit kayo, Father, Son, Holy Spirit? Meron bang example? Kasi kailangan mayroong example eh. Yung mga alagad, nagbigay sila ng halimbawa, di ba? Sa Apostol Pedro mismo, ay si Apostol Pablo mismo, nagsabi, nagbigay ako ng halimbawa sa inyo. Oh. Si Pablo nagbigay ng halimbawa. Ibig mong sabihin, Pastor, si Pablo nagbaptize in Jesus' name? Yes, 101% nagbaptize siya in Jesus' name. O, sige. Ha? 2 kabang bigas. Praise God. Okay, si Brother Erwin kahapon mag-i-sponsor ng 1 kahong sardinas sa makakapagpakita, no, ng talata na ang mga apostol ay yung water baptism hindi kailangan sa kaligtasan. Yung matindi yun, isang kahong sardinas, ano? Okay, Sinya Enriquez Pasorani watching po in Las Peñas. God bless, Sister Sinya Enriquez. Brother Marvin Romero, good evening po, Pastor. God bless po. Okay? God bless, Brother Marvin. Nancy De Los Santos, good evening po and God bless po sa lahat. Always watching from Taguig. Pastor Bert Murato, kanina nakikita ko, naka-live din na to si Pastor Bert. God bless, Pastor Bert, ang pastor po natin sa Roosevelt, ano? Praise God. Si Brother Balong, Pastor, anong title po ng song nung introduction niyo po at sino ang umawit? Salamat po, yung pamangkin ko nakakaalam. Mamaya, may message na lang kita, Brother Balong, ano? Mary Soksin Ramos Agailan, si Soksin po, yan, ito po ay isang registered nurse, dyan po nag-duty yan sa Mother Seton. So God bless Sister Sox sa inyo po dyan sa may Del Rosario. Si Pastor Irene Gianan, God bless Pastor. Amen, Pastor. Okay? Si Brother Mulo nag-text sa akin nung kamakailan, nag-text sa akin, lagi rin daw po silang nakikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ayan. So salamat, Brother Mulo, ito yung pwede nating gawin ngayong mga panahon, mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos. Okay. Irene Gianan Garcia, ayan, okay na. Maria Julieta Orozco Jimenez, amen. Praise God. So God bless po. Si Ate Agnes Aboy, ang sekretary po ng UPC Tondo, nakikinig po sa atin. Yung aking kapatid ay nakikinig din, Sister Imelda Cuneta. Brother Ray Puliero is watching. Si Brother Ray, dito po yan sa may Sagrada, at San Jose. Pero nandun po sila ngayon sa Bible School. Paul Jake Tolentino, si Pastor Paul Jake, nakikinig po sa atin from Tondo. Amen. Alright, so ito po yung mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Praise the Lord. At maraming salamat sa kanilang patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Okay, so doon po sa nag-comment, Sister Irene, pakisabi na lang na yung kaniyang sinasabi, parang ang dating kasi parang magkaaway si Pedro at saka si Kristo. Kasi turuan niya ito ni Kristo, Matthew 28:19, turo naman ni Pedro, Acts 2:38, mali po. Ang Matthew 28:19, utos ni Kristo sa mga apostol. Yung Acts 2:38, kauna-unahang pagganap ng mga alagad sa utos ni Kristo. Yan po ang tama dyan. At yung pagganap nila, hindi yan kontra sa utos ni Kristo. Kasi si Kristo ang nag-utos, ang gumanap or gumawa ay mga apostol. Kasi umakyat na si Kristo sa langit. Amen. Alright. Ayan.
mayroon ng tumanggap ng challenge. Challenge accepted. 2 sakong bigas. O sige po magpakita kayo ng talata na yung mga apostol or ang early church nagbaptize gamit ang salitang Father, Son, Holy Spirit. Ang daming religion nagbabaptize Father, Son, Holy Spirit. Saan sa Biblia makikita yung halimbawang ginawa ng mga apostol, no? Ang mga apostol ay nagpakita ng halimbawa para nang sa ganon ay susundan po natin, susundin po natin yung halimbawa na kanilang ipinakita. Ito po, babasahin ko. Dapat merong halimbawa, merong example na ginawa. Unang Korinto, basahin ko pa, Unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 6. Pakinggan po ninyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo. Sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Si Pablo po nagbigay ng halimbawa. Huwag daw tayong hihigit sa nakasulat. Kaya kung yung practice po ninyo, walang example na ginawa ang mga apostol, walang example na ginawa ang early church, sabay mag-isip-isip po kayo. So ang dating niyan, parang nag-imbento kayo ng turo, nag-imbento po ng aral. Kung ikaw man po ay nakikinig ngayon, sige po, magbasa ka ng talata. O kaya itanong mo doon sa mga nagturo sa iyo. Kung hindi ka pastor, kung ikaw ay kapatiran sa isang simbahan at yan ang naituro, itanong nyo po. Itanong nyo, Pastor, saan yung halimbawang ginawa ng mga apostol na sila'y nagbaptize Father, Son, Holy Spirit? Saan yan, Pastor? Sige nga. Wag yung Mateo 28:19, utos po yun. Hindi po yun yung paggawa ng mga apostol. Ang nag-record ng utos si Mateo. Nakasulat sa Mateo 28:19, utos ni Kristo yan. Kung papaano nila ginanap yan, sinasabi ninyo na ginanap nila yan, dapat Father, Son, Holy Spirit. Sige po, magbasa kayo. Ipakita nyo sa amin, Ipakita nyo sa amin. Tapos, mayroon na kayong 2 sakong bigas, isusurrender ko pa yung license ko kasi mali pala yung aking natutunan. Okay? So, salamat sa ating Panginoon. Praise God. Alright, tingnan natin yung baka may mga nag-react doon sa natin. Okay. Asan na yung natin, Comment. Wala pa daw, Okay, so yun po, kung ako sigurado sa turo ko na Father, Son, Holy Spirit ang ginagamit sa pagbabautismo, ay may 2 sakong bigas ako niyan. Praise God. Ayos yan. Magkano na bigas ngayon? 1,900, di 3,800 din. Okay na yun. Okay na yun, mga kapatid. Tingnan natin yung mga huling nag-message sa atin. Okay. Challenge accepted, Sister Imelda. Sister Relly Pagyo. Sa din ito, sa Saudi rin ito, Sister Relly, Jen Estera Hanulan, praise the Lord. Sister Ella, nasa Bible kaya mababasa ng panahong Pentecostes na sila nagkakatipon, napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Amen. Amen, Pastor. Bible is pointing in right direction. Really, Pagyo. Sila yung mga bulag na nag-alay or nag-akay ng kapwa bulag. Kaya dapat sila kaya
dapat sila mahuhulog sa hukay, pastor. Pride lang po umiiral sa kanila. Kahit alam nila totoo, ayaw po mapahiya. Kaya kahit mali, paninindigan. Yan. Okay? Sige. Amen, pastor. Praise God. Napakaganda ng topic. Sana kahit tapos na lockdown, tuloy-tuloy pa din ito. Dami makarinig na ma-open mind nila sa tamang katuroan. Yes, sa tulong at biyaya po ng Panginoon, itutuloy-tuloy po natin ito, no? Hindi ko nga lang sigurado kung araw-araw pa kasi siyempre marami naman po tayong ginagawa sa mga local churches, no? Marami tayong ginagawa sa maging sa family, kailangan ding asugasuin. Pero ngayon po kasi dahil naka-lockdown tayo, mas marami tayong time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano? Yung friend ko pong Muslim, kasama ko dito nanonood. Oh, God bless you sa kasama ni Sister Riley na nanonood dyan. Isang Muslim po. Dyan po sila sa may Saudi Arabia. So maraming salamat. Ano? Okay, so balikan natin yung topic natin. Ano? Yung Holy Spirit Baptism. Ulitin po natin. Ano ang Holy Spirit Baptism? Ang Holy Spirit Baptism po ay regalong Espiritu ng Diyos na kumakatawan sa tubig na buhay. So kung gusto mo po ng regalong tubig na buhay, tanggapin mo ang Holy Spirit. Ituturo ko po yan sa inyo. Ano? Sa loob ng ilang mga araw, ituturo ko po yan paano natatanggap ang Holy Spirit. Pangalawa, ito po yung pangakong pagpapala ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Yan. So doon sa Genesis chapter 12, may pangako ang Diyos kay Abraham, pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga bansa. Amen. At yan po ay nangyari sa pamamagitan ni Kristo. Kaya pag nanampalataya ka kay Kristo, nabaptize ka in Jesus' name, tumanggap ka ng Holy Spirit, tinanggap mo ang pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala. Yan. Okay? So tuloy po natin, ano? Okay, comment lang po kayo mga kapatid. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, tinanggap mo ang Espiritu ni Kristo na siyang katunayan ng ating pagiging anak ng Diyos. So kahapon po ay tinalakay natin, itinuro ko po sa inyo kahapon ba o nung isang araw na ang Holy Spirit po, kahapon yata, ang Holy Spirit po, ang tawag po nito ay Espiritu ni Kristo. Espiritu ng anak. Yan. Si Kristo na nasa inyo. Oh. Kaya, ang Holy Spirit, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pag tinanggap mo ang Holy Spirit, gaya ng aking naituro kahapon, kaya ang Espiritu Santo, tinatawag na Espiritu ng kanyang anak, kasi kapag ka tinanggap mo ang Holy Spirit, maa-acknowledge mo ngayon ang Diyos bilang iyong ama at ikaw ay kanyang anak. Tingnan po ninyo ang nakasulat sa Biblia, no? Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Verse 10, kung si Kristo ay nasa inyo, tingnan nyo ha, paano si Kristong papasok sa atin kung hindi siya ang Spirit? Diba? Kaya, kung si Kristo ay nasa inyo, meaning yung Espiritu ni Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ano pa po? Romans chapter 8 verse 15 to 16, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin, ang espiritu ni Kristo, no? Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya kapag tinanggap mo si Kristo, yung Espiritu ni Kristo, nagkakaroon ka ng Espiritu ng anak, na ang ibig sabihin, nagiging anak ka ng Diyos. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo. No? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons of God.
Yung Espiritu po yung nagpapatuto. Kaya kung wala kang Espiritu ni Kristo, ay hindi ka makakatiyak na anak ka ng Diyos. Ang nakakatiyak lang na sila'y anak ng Diyos, yung may Espiritu ng anak, yung may Espiritu ni Kristo, yung si Kristo ay nasa sayo. Ganun kahalaga ang Holy Spirit baptism. Kapag ka tinanggap mo ang Holy Spirit, nagkaroon ka ng Espiritu ng anak. Kaya ngayon, ina-acknowledge mo na ang Diyos na siya ang iyong ama at ang Diyos kinikilala ka rin na kanyang anak ka. Yan po ang kagandahan kapag tumanggap ka ng Holy Spirit. Pag nabaptize ka sa Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? Si Kristo na nasa inyo. Christ in you, the hope of glory. Now, itong sunod na tanong, ang bautismo sa Espiritu Santo, ito ba ay kailangan sa kaligtasan? Kailangan ba ang Holy Spirit baptism? Kailangan ba yan sa kaligtasan? Kasi merong mga pagtuturo na ang Holy Spirit daw po or yung baptism of the Holy Spirit ay additional experience na lang ito. No? Parang pwede kang tumanggap, pwedeng hindi. Hindi naman yan wala naman niyang kaugnayan sa kaligtasan mo. Di ba? Marami na po akong tinuruan yan tungkol sa Holy Spirit baptism. Sa kanila, okay lang kung tumanggap, okay lang hindi. Kasi hindi nila naunawaan na ang Holy Spirit baptism, bahagi po ito or kailangan ito para tayo ay maligtas. Now, tingnan natin, meron bang itinuturo ang Biblia? Magpapatunay na ang Holy Spirit baptism ay kailangan sa kaligtasan. Tingnan natin ang nakasulat sa John chapter 3, verse 1 to 7. Ito po yung sagot natin doon sa tanong kung ang baptism of the Holy Spirit kailangan sa kaligtasan. Opo, ang bautismo sa Espiritu Santo ay tumutukoy sa kapanganakan sa Espiritu na sinabi ng Panginoon kay Nicodemo sa Juan 3:1-7 na kinakailangang maranasan ng lahat. Para saan? Para sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Basahin natin yung John chapter 3 verse 1 to 7. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli. Yan. Sa English po, ang sinasabi dyan ay, except a man be born again. Yung salitang born again sa Tagalog, ipanganak na muli. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak lang laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Sa English po, ang nakasulat dyan, marvel not that I said unto thee, you must be born again. So you must be born again. In order for what? In order to see the kingdom of God, in order to enter into the kingdom of God. Pag hindi ka naipanganak sa tubig at Espiritu, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pastor, yung kapanganakan sa tubig at Espiritu Santo? Ito po ay bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Yeah. So may mga nagsasabi, yung bautismo, yung kapanganakan niya sa tubig dyan, hindi naman yan bautismo sa tubig. Sino naman ang nagsabi sa iyo na hindi yan bautismo sa tubig? Samantalang, nung sinabi yan ni Kristo,
Pagkatapos niyan, nagbautismo sila sa tubig, no? Sa verse 22, verse 23, verse 24, pati si Juan nagbabautismo rin sa tubig doon sa Inon. Kaya water baptism po yan. Ay yung kapanganakan sa Espiritu, maliwanag po yan sa turo ng Biblia. At ito na nga po, pinag-aaralan natin na yan po ay bautismo sa Espiritu Santo. So, kailangan ba ang Holy Spirit baptism sa kaligtasan? Kailangan. Hindi mo makikita ang karya ng Diyos, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos pag hindi ka nabautismuhan sa Espiritu Santo. Amen. So, ituloy po natin mga kapatid. Bakit kailangan ang bautismo sa Espiritu Santo? Alam niyo po, meron dito nga mapapansin tayo, wag niyo itong ma-misinterpret, ipapaliwanag ko po ito. No? Sa Biblia po, ang church o ang iglesia ay kumakatawan sa katawan ni Kristo. No? Tama? Colosas 1:18. Ang sabi ng Biblia, yung siya dyan ay tumutukoy kay Kristo. Siya ang ulo ng katawan. Ibig sabihin ng ulo, pinuno, leader. Siya ang ulo ng katawan. Alin yung katawan? Sa makatuwid bagay ng iglesia. Na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So ito pong ang church at saka si Kristo ay inihalin tulad po sa itinatawag nating, kung tawagin po namin yan sa pag-aaral ng Biblia ay mystical body. No, mystical. Pag sinabing mystical, kumbaga misteryoso, no? It involves mystery. So, doon sa mystical body of Christ, no? Yung iglesia ang katawan, si Kristo ang ulo. So, iyan po yung paglalarawan ng Biblia. Ang ulo si Kristo, ang katawan, ang iglesia. Okay, dagdagan natin yung talata na yung iglesia ay siyang katawan ni Kristo. Colosas 1:24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa aking kakulangan, ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. So ang iglesia po, ito po ay katawan ni Kristo. Ito po ay mystical body of Jesus Christ na siya ang ulo, ang iglesia ang katawan. Ngayon, alam niyo po ba na para maging kabilang tayo sa katawan ni Kristo, kailangan natin ang Holy Spirit baptism para mapabilang tayo sa katawan o iglesia ng ating Panginoong Kristo. Tingnan natin ang nakasulat sa Biblia. No? Ito, maliwanag sa Efesos 5:23 na kung papaanong ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Sa Efesos 5:23, ang iglesia o yung katawan ni Kristo ang ililigtas ni Kristo. Efesos 5:23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So kung yung katawan, ang iglesia ng Panginoong Kristo, at ang ililigtas niya ay ang kanyang katawan, maliwanag po ang ililigtas ni Kristo ang kanyang iglesia. At tuwang-tuwa naman siguro yung mga iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Hindi ho kayo yan. Linawin ko hindi ho kayo yan. Bakit? Hindi nyo nga alam kung ano ibig sabihin ng mabautismuhan sa Espiritu Santo. Tanungin nyo yung mga membro nyo kung alam nila yung bautismo sa Espiritu Santo. Kaya hindi po sila yan. No? Ituturo ko yan sa inyo. Ipapaliwanag ko yan pagka tinalakay natin yung tungkol sa iglesia ng Panginoong Kristo. Pero maliwanag po dito. Ang iglesia tumutukoy sa mystical body of Jesus Christ na yan po ang ililigtas ni Kristo. Kung ang iglesia ang ililigtas ni Kristo, napaka-importanting kabilang tayo sa katawan ni Kristo. So paano tayo mapapabilang sa katawan ni Kristo? Paano tayo napapaanib
no, napapabilang sa iglesyang ililigtas ni Kristo. Ito po, sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at Espiritu Santo, napapabilang o napapaanib tayo sa katawan ni Kristo na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po yung mga talata, basahin natin. Para ikaw ay mapabilang sa katawan o iglesia ni Kristo, kailangang mabautismohan ka sa tubig. Ayan po, Galatia 3, 26 hanggang 27. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So unang-unang paraan para tayo po ay mapabilang sa katawan ni Kristo na ililigtas niya, kailangan natin ng bautismo sa tubig. Pangalawa, kailangan din po natin ng bautismo sa Espiritu Santo. Unang Korinto 12:13, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Paano raw tayo napapabilang doon sa katawan? Sa isang Espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Mas malinaw ito sa English, basahin natin yung nakasulat sa English. By one Spirit are we all baptized into one body. So maliwanag po yan, by one Spirit, meaning sa pamamagitan ng Holy Spirit baptism, we are all baptized into. Pag sinabing into, papunta doon, papasok. Sa elementary, kindergarten, tinuturo yan. Yung on, in, under, yan. Itinuturo yan. Ano ang gamit na salita? We are all baptized into one body. Yeah. So anong ibig mong sabihin, Pastor? Dito po maliwanag na si Kristo ang siyang mag-aanib sa atin sa kanyang iglesia. Kasi yung iba ang turo umanib-an niya kayo sa amin. Pumasok-an niya kayo sa amin. Kami lang ang maliligtas. Dahil kami lang ang maliligtas, pag pumasok kayo sa amin, pag umanib kayo sa amin, maliligtas kayo. Saan nakasulat sa Biblia na kailangan mong umanib? Hindi ikaw ang aanib. Si Kristo ang mag-aanib sa iyo sa kanyang iglesia. By one Spirit are we all baptized into. By one Spirit, sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu Santo, binabautismuhan tayo sa isang katawan. So maliwanag po yan. Hindi tayo yung mag-aanib. Si Kristo ang mag-aanib sa atin. Iaanib niya tayo. Yan. Kumbaga, ikukunik niya tayo sa kanyang katawan. Babautismuhan tayo ng Espiritu Santo. Pag nabautismuhan tayo ng Espiritu Santo, yan, naging kaanib na tayo. So ano ang paraan ng pag-aanib? Hindi po yung tayo ang aanib, kundi si Kristo, siya ang mag-aanib sa atin. Siya yung magiging dahilan para tayo po ay mapabilang sa katawan ni Kristo. Tingnan mo ang sabi ng Gawa, Kapitulo 2, talatang 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. So hindi tayo ang magdadagdag ng ating sarili. Idadagdag niya tayo. Yan. Hopefully, naintindihan nyo yung kaibahan ng dalawa. Yung ikaw ang aanib or iaanib ka ni Kristo sa kanyang katawan. Yan. Kaya, maintindihan sana ito ng mga nagsasabi, para maligtas, kailangang umanib ka sa amin. Hindi po tayo aanib. Iaanib tayo ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Very interesting topic po. Minsan talakayin natin. Dapat ba tayong pumasok sa iglesia para maligtas?
Meron kasing nagtuturo ngayon para raw maligtas, kailangang pumasok ka sa iglesia. Tingnan natin yan. No? Pag itinuro ko po sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, itong topic na ito, dapat ba tayong pumasok sa iglesia para maligtas? Tingnan natin kung anong nakasulat sa Biblia. No? Dapat bang pumasok sa iglesia? Pumasok dapat bang pumasok sa iglesia para maligtas? Ang sinasabi ko po ay, kailangang ianib tayo ni Kristo sa pamamagitan ng water baptism at Holy Spirit baptism. Sa pamamagitan ng dalawang yan, mapapabilang tayo sa kanyang katawan, sa mystical body of Christ, ang kanyang iglesia na ililigtas ng ating Panginoong Kristo. So, pwede po nating talakayin yan. Okay? So, paano po tayo napapaanib sa iglesyang ililigtas ni Kristo? Napapaanib po tayo or napapabilang tayo sa iglesia ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. So, maliwanag po na ang bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo ay parehong kailangan sa kaligtasan. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Ipagpapatuloy po natin yan bukas kasi siyempre yung oras natin medyo limitado rin. Okay. So, tingnan natin yung iba pang mga nakinig sa atin sa programang ito at baka may mga tanong, titingnan po natin kung meron silang tanong na sasagutan natin bago tayo magtatapos sa programa ngayong gabi. So, bukas po ipagpapatuloy natin yan, yung Holy Spirit baptism. Ngayong gabing ito, natalakay natin mga kapatid, yung tungkol po sa sinabi ng Biblia na kailangang mabautismuhan tayo sa Espiritu Santo. Kailangan nating mabautismuhan sa Espiritu Santo. At maraming talata tayo na ginamit patungkol po sa bautismo sa Espiritu Santo. So ulitin natin habang tinitingnan po ni Joshua ang mga tanong. Meron na ba? Okay. Okay, tingnan natin Praise God. Si Jobert Dalunhay, yan, si Mirara Church, dyan po sa may Western Visayas, Western Visayas. Okay, tingnan natin yung, medyo marami na yung mga nag-ano sa atin, Okay, tingnan natin, sino yung huli kanina. Yan, Marvin Romero, nakinig po sa atin ngayong gabi. Nini, yan. Sino to si Nini? Sigurado to, babae to, Nini Sister, God bless po sa inyo, sa inyong pakikinig. Si Philip Roden Mercado Hunasan. Yan, si Brother Philip, God bless po, Pastor Rani. Maganda ang ministry nito ni Brother Philip, nagpapagamit sa Panginoon, tumutulong sa mga nangangailangan. So, pagpalain po ang inyong ministry. Sister Ella Bensons watching from Manila, Santa Ana. Yan. Itong si Ella, Sister Cecil, pati si sino pa ba yung isa nilang kapatid? Praise God. Lagi pong mga nakikinig ito sa atin. Praise God. Lagi pong mga sumusubaybay. Sister Sinya, Sister Cecil, Sister Sinya, pati si Sister Ella. Sila po ay patuloy na nakikinig sa programa natin. Sister Arlene, nakinig po at nanood sa atin. God bless po, Pastor. Flor Delin Dinapo Sinesa. Yan. So, nakikinig din po sa atin. God bless you. Remedios Pineda, God bless po. Willie Batigas, yan, yung pastor natin sa may Donsol, Sorsogon. Correct ka dyan, Pastor. Yan. Salamat, Pastor. Ella Bensons, madami kasi nagtuturo ng mali, kakatakot sa Panginoon, madami maliligaw. Paano kaya sa end times po, Pastor? Yun sasabihin nila, di nila malaman ang katotohanan. Ayan ang dahilan kung bakit po tayo nagpo-programa sa Facebook Live,
na mahimok natin yung mga kababayan natin na magbasa ng Biblia, timbangin yung tamang aral. Yung bang tinanggap mong aral, kaparehas na nakasulat sa Biblia, kagaya ng comment kanina, yung sinabi ni Sister Irene, na yung merong nag-comment doon sa itinuro natin, na ang sabi na po, yung turo ni Kristo, Matthew 28:19, yung turo ni Pedro, Acts 2:38. Parang ang dating, magkaiba yung turo nila. Kaya, hindi po. Kasi si Kristo, yung ito po, hindi po turo lang ni Kristo, no? Utos ni Kristo, yung Matthew 28:19. At yung Acts 2:38, ito yung pagganap ng mga alagad. Okay? So, yun nga ang challenge natin. Kung makakapagpakita kayo kahit isang talata sa Biblia na yung mga alagad, ang early church nagbaptize gamit ang katagang Father, Son, Holy Spirit. Ano ang challenge natin? 2 kabang bigas na. Naku, dadami ito, no? Sabi daw po ni Eli Soriano, nako, wala sa Biblia ang United Pentecostal Church, mga bula ang pastor daw po kayo. Ayun ang sabi niya, ano? Kasi ang hilig nila ay patunayan na yung pangalan ng simbahan nasa Biblia, no? Paano yung turo kung nasa puso at tama? Huwag yung pangalan, no? Huwag yung pangalan, kundi yung tamang turo. Nagawa mo ba yung tamang turo? Tanong natin doon sa mga dating daan, ano? Kayo ba na-baptize in Jesus' name? Sagutin nyo. Na-baptize ba kayo? Kagaya sa bautismo ng mga apostol. No? Ang turo ng dating daan, marami raw ang tunay na Diyos. Marami na akong nakausap dyan. Yung ministro nila dyan sa Naga, nagkaroon na kami ng debate sa bahay ni Brother Manding Tatel. Alam nila yan, isang jeep po yan sila. Ang topic namin ay ilan ang tunay na Diyos. Sa kanila, marami ang tunay na Diyos. Sa akin, isa ang tunay na Diyos. Isang jeep po sila, puro nakaputi. No? Tandang-tanda ko pa yan. Kulay green yung jeep na sinakyan nila. Sa mga dating daan. Sige nga, kahit ngayon, pwede naman tayong mag-usap. Patunayan ninyo, maraming tunay na Diyos. Patutunayan ko, isa ang tunay na Diyos. Wala sa pangalan yan. Sa tamang pagsunod sa salita at ipinag-uutos ni Kristo. Okay? Okay. Jen is okay. Sino pa? Okay, Mirani Boy Salinas, yung ating evangelist dyan po sa section 3. Good evening po, Pastor. Watching po from Santo Domingo, Albay. God bless you mo. Yan, nagpo-programa din po ito sila sa radyo. Makinig po kayo sa kanilang programa sa radyo. No? Okay. Meron daw tanong si Pastor Mirani. Tingnan natin kung makita natin dito, no? Tingnan natin. Ano ba yung tanong ni Pastor Mirani Boy? Hanapin natin. Pastor Mirani, Okay, di ko makita. Paki-message na lang ako kung anong tanong ni Pastor Mirani. Jobert, mabasa dalonhay, okay. Pastor, may nagtatanong po kung nawawala daw ang banal na espiritu na ibinibigay ng Panginoon. Salamat po. Sa Biblia po, sinasabi po ng Bible, the gift and callings of God are without repentance. The gift and calling of God are without repentance. No? Tingnan natin yung talata. Ipaliwanag natin, okay lang sa ating mga kababayan. The gifts and calling of God. Romans chapter 11 verse 29, For the gifts and calling of God are without repentance. Okay, ganito 'yon. Una, yung gift, yung Holy Spirit, gift of the Holy Ghost. Pag ibinigay sa iyo yung Holy Ghost, hindi na po yan babawiin sa New Testament. Pero sa Old Testament, may idea na possible pwedeng mawala yung Holy Spirit. Kasi ganito yan
nung si David magkasala, nag-pray siya. At sa kanyang prayer, ang kahilingan niya sa Diyos ay ganito. Cast me not away from thy presence, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Nakikiusap siya na huwag kunin yung Espiritu sa kanya. Sa Old Testament yun. Pero pagdating sa New Testament, hindi na po binabawi ng Holy Spirit. Ngayon, mas maganda kasi kung may church, sa Bible School, pinapaliwanag ko yan, kapag ang tao po nagsisi sa kasalanan na baptized in Jesus' name, ang sabi ng Biblia, nagkaroon siya ng bagong kalikasan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. So nagkaroon siya ng bagong nature. Kumbaga, parang doon sa puno, pinutol yung puno, tapos mayroong umusbong na bagong supling, no? So yun yung kumakatawan sa bagong nature. Pero hindi naman po na-uproot yung kasi mayroong turo na parang pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, totally uprooted na, no? O kumbaga, hindi ka na magkakasala kahit kailan. Hindi po totoo 'yon, Ang nawala sa atin yung tinatawag na power to do sin. No, nawalan na ng kapangyarihan si Satanas na kontrolin tayo para gumawa ng kasalanan. Medyo mahaba-habang topic po ito, no? Pero yun po ang idea niyan, siguro bigyan natin ng panahon ito. Pero linawin ko po, sa Old Testament may idea na pwedeng mabawi yung Holy Spirit. Kaya nakikiusap si David, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. So possible na kunin ng Diyos yung Holy Spirit. Pero pagdating sa New Testament, the gift and callings of God are without repentance. No? Without repentance. Ngayon, hindi na pwedeng kunin yan. Hindi na pwedeng mawala yan. Kaya lang, kapag yung Christian na nagkaroon ng bagong nature ay gumagawa pa ng kasalanan, tumutubo ulit. Kumbaga yung old sinful nature, natatakpan yung new nature, no? Natatabunan, kaya hindi siya makabuelo, no? Hindi siya makabuelo. Hindi siya lumalago. Yun po ang sitwasyong kinalalagyan niya. So, para lumago siya, yung mga kasalanang nagawa niya, mag-repent. Pag nag-repent siya, nanumbalik, humingi ng tawad sa Diyos, yan, mawawala na naman mawawala yung tinatawag na mga sinful nature na yon, lalago na naman siya. Maging sa ating personal na relasyon sa Diyos, di ba? Kapag ka ang isang Kristiyano nakakagawa ng kasalanan, ang feeling mo, parang hindi ka karapat-dapat, parang hindi ka lumalago na Christian. Pero the moment na ikaw ay nag-repent, the moment na nag-confess ka ng kasalanan mo sa Panginoon, at tinanggap mo muli yung tinatawag na refreshing sa presensya ng Diyos, pakiramdam mo, lumalago ka na naman. Ganun ang ibig sabihin nun. Mas maganda yan na ituro natin actual, no? Para maipakita ko po sa inyo. Okay, so yun ang sagot natin, no? Pwede ba na yung Holy Spirit ay kunin sa isang tao? Sa Old Testament may idea pong ganun. Pero sa New Testament ay hindi na po kinukuha yan. Kaya lang, pwede pong kapag patuloy kang gumawa ng kasalanan, talagang matabunan na yun. Ang tawag po natin yan sa Bible is reprobation. Marireprobate ka na. Okay. So, yan po yung sagot natin. Praise God. Pastor, thank you po. No words can explain when I received the gift of the Spirit. Thank you, Jesus. Same feeling with Mama Helen. Yan. Ito po si Teacher Myla, Sister Myla dyan sa San Felipe. Tumanggap po ito ng Holy Spirit. Ang sabi niya, no words can explain when I received the gift of the Holy Spirit. Same feeling sa mama niya. Nabaptize po natin yan. Katabi po ng simbahan niya. Okay. Merani Boy Salinas, big amen po, Pastor. Susan Albina Fiesta Doles, amen, Pastor. Ella Bensons, tapos tayo pag di tayo pinanganak sa tubig at Espiritu Santo. Kaya, kailangan mga kaibigan, bautismo tayo as in now na or bukas na. Ayan. Pastor, praise the Lord po. Nakatune in po kami ni Brother Rupo. Si Brother Rodel po ito. Yan.
sa balatas, napaka-importante po talaga ng bautismo. Amen. So yan po yung mga comment section natin, no? Yung mga nag-comment sa ating Bible study ngayong gabi. Mayroon pa ba, Brother Joshua? Meron pa ba? Tingnan mo nga, baka mayroon pang humabol. So yun po ang ano natin, yung sagot natin kay Sister Irene, yung sagot natin kay Pastor Mirani. Yan po ay hindi tanong ni Pastor Mirani, tanong yan na pinadaan po sa kanya. Parang ganun din sa bautismo, di ba, Pastor Mirani? No? Yung bautismong ipinag-utos ni Pedro, utos ng Diyos yun, pinadaan lang kay Pedro. 2 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Yung tanong din na may nagtatanong, pinadaan kay Pastor Mirani. Si Pastor Mirani yung nagtanong sa akin. Pinadaan lang po sa kanya. Okay. So kaya hindi nagkukontrahan si Kristo at saka si Pedro. Huwag ninyong pag-awayin yung dalawa. Mga kapatid, si Pedro po ang kauna-unahang nangaral at tumupad, gumanap sa ipinag-utos ni Kristo. Nasa likod niya yung mga alagad. So hindi po magkalaban yan. Okay? Jelo Ladroma. Ano to? Jelo Ladroma. Amen. Praise the Lord. Yeah. Di ba to Madrona? No? Ladroma. Hindi ko, medyo minsan kasi baliktad yung pangalan eh. Praise God. Amen. Salamat po, Pastor, sa magandang mensahe. God bless po. Elena Recopilacion Visaya. Amen. Rockwell Dawaton. Amen. Rels Pagyo, Pastor, pwede po pag nagturo kayo, pakitag po ako para po pag hindi ko kayo mapanood ng live, pagkatapos ng work ko, mapanood namin. Thanks po. Ano ko sa pamangkin ko, ako marunong sa mga tagtag na yan. Ella Bensons, Pastor, sabi daw ni Eli Soriano, wala daw sa Bible ang Pentecostal at bula ang mga ngaral. Siya lang po nagsasabi niyan, hindi kasi nila nauunawaan ang salitang Pentecostal siguro. Yung Pentecost po ay isang karanasan yan. Sa Old Testament, mayroong celebration ng Day of Pentecost. Celebration po yan 50 days after the Passover. Ngayon, ito po ay kumakatawan doon sa pagtanggap ng Holy Spirit na naganap noong araw ng Pentecostes sa Acts chapter 2. Kaya yung mga taong nakatanggap ng Holy Spirit, naka-experience niyan, sila po ay nagbuo ng grupo. Ang tawag sa kanila, United. Pentecostal Church. Anong ibig sabihin ng Pentecostal? Nakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo. Kaya, united dahil nagkakaisa po tayong lahat na nakatanggap or nakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo. So, United Pentecostal Church. Yun po ang ibig sabihin. Sa kanila kasi walang Holy Spirit baptism. 101% sigurado ako walang Holy Spirit baptism sa kanila. Wala sa kanilang nagsalita ng iba't ibang wika. Ipagpapatuloy natin yan sa sunod na pag-aaral. Robin Bangkoro, God bless po, Pastor. Glory to God po, Pastor Rani. God bless you po. Anfi Payawal, Amen. Jen Esther Hanyulan, Amen. Elena Recopilacion Visaya. UPC Digos, praise God, Pastor Rani. Okay, maraming salamat po. Pati dyan sa Visayas, meron po tayong mga tagapakinig. So, salamat sa lahat ng nakinig, sumubaybay sa programang ito. Medyo na late kami, marami po kaming ginagawa at ako po every morning ay naggagarden ako dahil gusto kong magpalakas-lakas ng katawan. Kaya medyo pagod din. Pero salamat, nakakapagturo po tayo. Salamat sa nakinig dyan sa may sa Winnipeg, sa New Zealand, sa sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Damam, Sister Relly, salamat nakinig sa mga nakinig sa Davao, sa Manila, dito sa Kabikulan, sa Visayas. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Magkita-kita pong muli tayo bukas sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan sa tulong at biyaya ng Diyos, sasagutin po natin yan. Okay? So tayo po ay manalangin sa pagtatapos sa pangalan ng ating Panginoong Kristo.
Salamat pong muli, Panginoong Diyos, sa mga mensahe, sa mga salita mo na aming nabasa, napag-aralan. Umaasa po kami na kami po ay nakapaglingkod sa aming mga kapatiran, sa aming mga kababayan, at tumanggap po ng kalakasan ang mga nakinig ng iyong mga salita sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, na patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Purihin ka sa iyong kabutihan at patuloy po naming idinadalangin, Panginoon. Nakikita mo ang paghihirap na nararanasan ng aming mga kababayan. Wala po kaming ibang inaasahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya po, Panginoon, patuloy ko pong idinadalangin. Lalong higit, Panginoon, ang mga nagtatrabaho, gumagawa sa government, Panginoon, lahat ng mga frontliners, Panginoon, di man kami makapagpaabot ng tulong finansyal. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa iyo, bigyan mo po sila ng kalakasan,